I just wanted to share with you and introduce to you a couple of newly appointed district engineers and assistant district engineers who, because of merit and our evaluation of their previous performance and their yung kanilang yung kanilang performance sa DPWH throughout the years, inappoint namin silang OIC, DEs, ADEs, and RDs. And here are a couple of them here. I'll just run down a couple of them and I will tell you their story. So, we have OIC Regional Director Arnold Ocampo from Region 3, Batang-Bata yan. No, RD Arnold is a native of Pampanga. He began his career in 1998. And talagang up the ranks siya, no? Up the ranks as engineering assistant and up the ranks now. His last position was district engineer of Pampanga 1st. No, tama? Pampanga 3rd, sorry. Pampanga 3rd. And di ba nag-aaral ka din sa Japan, RD, no? So nag-aaral din siya sa Japan as part of his training, no? So he is now the OIC RD of Region 3. We have Assistant District Engineer Abdul Mutalib Kansi of Sarangani. So, si Ade, I will tell you his story later. He'll tell you his own story. Ang tagal na niya dito, no? Sa DPWH, 2005 pa siya. Tumanda na siya dito. Well, hindi naman. No? Bata pa rin naman siya. No? Pero maganda yung kwento niya. I will let him tell his story later, but suffice it to say, matagal na siya nag-a-apply, nagpapapromote, pero for some reason, never siya napopromote. I will let him tell his story later. No? And this is reflective of yung hindi masyadong magandang kultura dito nung nakaraan and ano yung gusto nating mga pagbabago ngayon. So, Ade, congratulations, thank you. We have DE Adel Catanes from Romblon, no? So he's incoming DE. Dadagin natin sa Romblon. 3 years, 3 decades na siya, napakagaling nito. And then, he also has his own story. We have assistant, thank you, Adel. We have assistant district engineer LV, no? She's currently in the Masbate. Tuwan-tuwa ako dito kasi yung mga classroom na tinamaan nung sakuna last year, no, nung sinabi kong kailangan mabilis tayong mag-repair ng mga nasirang classrooms. Gano'ng kabilis nyo na-repair? ASEC LV? Sorry, na-promote ko bigla. Ginawa kong ASEC. Sorry, magagalit sa akin yung mga ASEC dito. ADE LV, in 30 days na ayos nila yung mga nasirang LV Benig, no, from Masbate. Benig, sorry. So, ang bilis nila nagawa. Yung mga nasirang, never nangyari yun. Usually, yung mga classroom, pagkatapos ng disaster, baka 1 to 2 years bago magawa yan. Natapos nila yung, at least sa district niya, natapos niya in a little over a month lang. No? So, that caught our attention and now we are promoting her. No? We have... DE Presi, hindi nila ginagay yung background ni DE Presi sa akin. So, DE, saan ka? Sorry, hindi nila binigay yung... Sorsogon first ngayon. You are Sorsogon. DE Presi of Sorsogon first. We will also be promoting her. Gano'ng katagal ka na, DE? 31 years na. But, again, 31 years in the service na. No, pero never really got, hindi ko na muna i-announce yung kanyang bagong posisyon, pero we are bringing her up. Pero ganun din yung kwento niya, no? Tagal-tagal na nag-a-apply, pero walang nangyayari. No? Hindi muna. I-announce namin. So, they are examples of really good, honest, and very, very hardworking employees of DPWH, no? And finally, you know him already before, but it's important kasi may mga gagawin kami together
dun sa mga notorious, the most notorious district office in the country, the first district of Bulacan. I hope you also do not become notorious like your predecessor, yung pumalit po kay Henry Alcantara, si First DE Kenneth Fernando ng Bulacan First. So meron kaming i-announce sa inyo in the next few days. Hindi ko na ma-announce pa ngayon kasi ipipresent pa namin sa Pangulo, pero marami kaming gustong gawin sa First District of Bulacan in the next few weeks. No, si DE Ken. So if you would just allow me to tell you the story of two of them, the story of DE Ade Motalib and DE Ken. So let's just please play their stories. Pinabalik ako many times, I think 6 times. Ang hinahanap pa rin sa akin is kailangan mo ng recommendation coming from the politician. Given the fact I am the top-notcher sa DECC at saka sa promotional exam, pero hindi pa rin siya nagmamatter. Totoo yung sinasabi ni Secretary Dizon na kahit sino, basta qualified, welcome. So napatunayan nga namin, ang dami-dami namin, lalo na ako. Aking pasalamat ko at napansin at nakita yung papel ko na matagal nang sinasubmit dito pero hindi pinapansin. 10 beses. Pero lagi daw siyang hinihingian ng endorsement. Oo, lagi daw kailangan. Kailangan daw bago ma-promote, may endorsement lagi. No? Ng politiko. No? So yon. So now, and this is a message to everyone in DPWH, no, that if you are qualified, no, if you work hard, then you will get noticed and you will get promoted. And then finally, DE Ken. No? I just want to add this. Kasi DPWH is really full of facets. So hindi siya one direction, hindi siya one fit for all solution sa lahat ng mga decisions. But now, I realize all of those short experience na 11 years. Now na tinawag ako ni Secretary, it was a challenge. It's actually more than a challenge, but it's a calling. So it's a long process. It's a long process. It took me weeks to decide na tanggapin yung position na to. But then at the end of the day, I realized that our nation needs leaders. Again, madami tayong plano, madaming direktiba ang ating Pangulo, pero without the right people, hindi naman kayang magawa ito. So, I hope na after we leave DPWH in a couple of years, sana hindi magbago to. Kasi ito talaga yung kailangan. No? We really have to rely on the right people, and we have to make sure that the right people are the ones that eventually get promoted and move up. No, kasi sila talaga yung kailangan. And I hope these people, kagaya nung sinabi ko sa mga taga-Kasal na recruit natin, huwag kayong gagaya kay Alcantara, kay Bryce, kay Pakanan, and all of those people. No, huwag kayong madadala dun sa mga nagtemptasyon sa kanila. And ayusin nyo lang yung trabaho. No? And pagka ginawa nyo yun, kamukha nila Yusek Lara na batang-bata pa, 15 years old pa lang, nandito na sa DPWH. Ngayon, 25 siya di ba? Ay, 28 lang siya So, and you'll get to where she is now, di ba? And you really make a difference. So with that, thank you very much. I'll take some questions. Thank you. You want them behind me? Talaga, sige. Paano upo sila? Sige. Congratulations. Nakakaya naman. Guys, tara. RD, tiga. LV, sigurado ka, tapos na yung mga classroom natin. Masbate.
Magagaman nyo kung ano yung mga bago nilang posisyon pagka ginabas na namin yung ano. Ay, tayo din ako? Sige. Okay. Motion. See you guys. I'll give you the exact number, hindi ko pa alam. Pero tuloy-tuloy kasi ito, matagal ito eh. Ang dami. So, we have a team that's reviewing it through our new HR, new people at HR, and ano. So, yun. Mahirap talaga eh, pero ano, we have to make those changes now. 30 years, oh, can you imagine? Ang pinakamataas mo, Ma'am Presi, is DE, ADE. ADE o DE? District Engineer. Okay, 30. Pero ilang taon ka na sa DPWH? 31 years. 31 years. Okay. Any other questions? We will release the DO. I'll sign it today. We'll give you copies. Na lang. Wow, you guys are quiet. Anyway, okay. Go. Pinaprocess niyo pa. Sige. Siguro yung assurance na lang. Kasi diba in the previous years, yung binuhusan ng pondo ng DPWH is really flood control. Tapos doon, nagkanda leche na. Ano yung assurance natin na with this, lalo na yung Maharlika Highway, it's gonna be a big project, entire country yung span nung highway. How do we assure na lang na yun, yung hindi na mauulit yung nangyari? I think napaka-importante ng tanong, no? I think ang importante is magkaroon talaga tayo ng pagbabago sa pag-iisip tsaka dun sa sistema sa loob ng departamento. And nag-uumpisa lahat yan sa planning tsaka sa budgeting. In the past, hindi pinaprioritize, unfortunately, yung mga ongoing. Yung mga nasimulan na. Di ba? Kaya, di ba, naririnig nyo dati, may mga bigla na lang pumapasok na mga project na walang plano, walang mga feasibility study, out of nowhere. No? Kasi nga, iba ang objective eh. Di ba? So ngayon, ayoko lang pangunahan yung bagong budget planning strategy namin, ni Yusek Conti. Pero ngayon, bago ka pa mag-isip ng bagong proyekto, whether that's a road, bridge, flood control, whatever, dalawa muna ang kailangan i-prioritize ng mga districts at ng region. Maintenance at pagtatapos ng mga ongoing. Yun muna lagi. Meaning, hindi lulusot ang project proposal mo galing sa district o sa region kung hindi mo muna inuna yung dalawang bagay na yun. Na enough ang pondo mo to maintain ng maayos at mabilis. At hindi enough yung pondo mo kapag hindi enough yung pondo mo sa pagtatapos ng mga ongoing mo. Okay? Because that will protect itong mga problemang us from yung mga nangyari dati. Kung merong mang bago, magiging very, very strict kami sa mga requirements niyan. Wala akong papayagang pumasok na project, whether flood control, bridge, road, na walang tamang plano at walang approval sa Regional Development Council. Okay? So, pero yung planong yan, i-announce namin in the next few weeks. Okay? Pero that is the way to ensure it. At kailangan bantayan nyo yan kasi once na may pagbabago na sa DPWH, may bago ng administrasyon, may bago ng mga tao dito, kailangan hindi magbabago yon. Kasi to me, yun ang pinakamatibay na proteksyon. Isa sa mga pinakamatibay na proteksyon na wala nang makakalusot ng mga
project kamukha ng mga dati. Sec Vince, good morning po. Sir, yung sa sinabi nyo na only big contractors can join the bidding for Maharlika project po, can you describe ano tong mga big contractors ito? And meron na po bang mga nauna nang nagpasabi to join this project nga po for Maharlika? Marami nang nag-express ng interest. But I will be meeting with the association of the big. I'm talking about big in terms of financial capability, big in terms of yung laki ng mga proyektong nagawa na nila at ginagawa nila. At ikatlo, big in terms of the access to modern equipment and technology. Yun ang tatlong magiging major criteria dyan. No? So, for Maharlika, at even for other big projects, yun dapat ang magiging criteria. Di ako papayag na mga small contractors ang gagawa na patsi-patsi, maliliit lang na segment of packages na tig 50 million, 30 million, 100 million ang gagawin. Kasi yon ang naging root ng problema kaya never naayos ang Maharlika Highway. Sir, but hindi naman mako-compromise yung budget ng DPWH with this kind of big projects sa Maharlika Highway? Anong ibig sabihin ng mga compromise? Like, kasi sobrang dami yung ilalaan na pondo for this Maharlika Highway. Can you assure the public na lang na hindi po siya maapektuhan with this kind of project po? Since DPWH has other projects pa po other than Maharlika Highway. We will allocate kung ano ang budget na kinakailangan para maayos. It's going to be a big budget, definitely. But, kailangan eh. Di ba? Kailangan siya eh. Di ba? Pero, ang sabi nga ni Pangulo, hindi importante whether maliit o malaki ang budget. Ang importante, bawat piso nagagamit sa tama. Yun ang importante. Kailangan ganun na yung pag-iisip natin ngayon. No? So, we will prioritize the projects that need to be fixed. No? And that need to be finished. Yun ang magiging priority natin. Sir, good morning. Sir, since you're implementing changes, reforms, may napansin ba kayong siguro change in attitude ng mga contractors? May mga pumapasok na bang new names? Oo. Oo. In fact, dito lang, madami ng mga nag-express ng interest sa Maharlika. Yun. Doon pa lang. Malaking bagay na yun. Kasi itong mga contractors na ito na malalaki, and these are contractors used by the private sector, never sila sumasali sa mga locally funded projects ng DPWH. Typically, sumasali lang sila sa mga foreign assisted projects. Yung mga malalaki yan. Ngayon lang talaga sila sasali sa mga projects tulad ng Maharlika. No? And I think, testament to sa sisimula ng pagbabalik ng tiwala dahil sa liderato na rin ni Pangulong BBM dahil sa mga reformang ginagawa. Good morning po, Secretary. Just for us to imagine, yung mga contractor, ito po ba yung mga level ng Mega World, EEI, Ayala, ito po ba yung mga tinutukoy natin, Sec? Hindi, yung Mega World, yung Ayala, hindi naman contractor yun eh. Ano yun eh, mga developer yun. May mga contractors yan. No? But yes, ganung level. Yung mga typical contractors na ginagamit ng mga malalaking kumpanya tulad ng Ayala, SM, Mega World, San Miguel, Metro Pacific, etc. Yan ang mga level ng mga kontratistang lumapit sa akin. In fact, I'm supposed to have a meeting with them in March para i-present ko lahat to sa kanila. Itong mga proyektong may association kasi sila eh. No? And we'll just announce when that meeting will be. Check. Good morning po, Secretary. Sec, may we know ano po ba yung updates doon sa coordination ng DPWH with the ACE builders, which you have said na nag-signify ng interest to help with the Maharlika Highway rehabilitation? Yun yung hinihintay kong meeting ko na lang sa kanila. Magpe-present kami ng mga iba't ibang projects na tingnan namin the biggest contractors in the country can join. So, sometime in early March yon. So, i-announce ko na lang yung date. Kasi imbitahin namin kayo doon. Thank Sir, you, sir. for all biddings ba sa
Maharlika, central po ang sino po mag-handle? Like, which office? Oo, central ang mag-handle. Yun ang plano namin, central. Yes, sir. Central din ang nagdi-design actually ngayon. In fact, ongoing pa sila Yusek Lara, sila Yusek Sidain. They're doing it now. If you have some technical questions, maybe Yusek Lara can answer. But Sir, can you explain na rin? Like, why? Bakit central ang mag-handle? it's big kasi, ang laki. Tsaka kailangan namin ng mga foreign consultants. Kasi ang gusto namin na mag-conform ang Maharlika Highway sa ASEAN or Asian's highway standards. Kasi kailangan hindi lang tayo basta-basta gagawa eh. Kailangan meron tayong standard na pagbabasihan. Ano ba ang standard ng highway sa Asia o sa ASEAN? Standard in terms of yung ganda ng pavement, yung kinis ng pavement, yung drainage, standard ng ilaw, standard ng illumination. Nakita nyo naman, di ba? Ako mismo nagmaneho ko mula Lopez hanggang Manila eh. Nakakatakot eh kasi lalo na yung bitukang manok. Walang ilaw eh. Meron pa nga ako nakita dun. Binabayaran pa ng mga LGU yung mga tao para lang mag-flashlight eh. Di ba? I mean, can you imagine? Para tayong nasa Stone Age eh. Para tayong 1920s, 1930s na may mga lantern yung mga tao para lang makita nung mga karwahe yung yung daan eh. 'Di ba? Ano ba naman 'yun, 'di ba? So 'yun, pati sa lighting, everything. Kailangan yan central ang mag-design. And later on, kailangan din central ang magpabid. Next question from Joseph Morong. Couple of questions po. Sa update lang sa Ilocos, yung PIDIG. Okay, so yung sa PIDIG, ulitin ko, no? Para lang klaro sa lahat. Yung nakita nating mga issues sa Ilocos, nakikita din natin sa ibang lugar. At ano ang isyong yon? Mga project na tingi-tingi ang pagpondo at hindi pa tapos. Ang difference lang doon sa PIDIG, yung simula nung project na yon, yung yung dalawang bridge na pinuntahan ko, yung Loing tsaka yung Kabarwan. Kabarwan o Karabuan? Kabarwan ata. 2025 lang siya pinondohan. Pinondohan siya last year. Ang total budget was 50 million. Pero ang pondo lang na nakalusot, kalahati lang nun. O a little over half. Hindi natapos. So ito na naman, narinig na naman natin, yung phase 1, phase 2. So ang commitment natin, kagaya din ang commitment natin sa ibang mga project all over the country na nakita natin, pondo kung 20 million na lang ang kulang niyan, o 15 million ang kulang, o 50 million ang kulang, pondohan na natin, may savings naman tayo ngayon para matapos na. Kasi kung ang project 100% phase 1 completed, baliwala yun. Kasi hindi naman magagamit kasi hindi tapos Di ba? Hindi ibig sabihin ghost project siya. No? Kagaya din kasi may nakita ko na sinabi ko daw sa Ilocos walang ghost project sa iba. Hindi. Yung nakita kong project yun, hindi ghost project yun. Yung ibang project na nakita ko, totoong ghost project yun. No? So I hope walang magbabali sa mga, doon lang tayo sa totoo, doon lang tayo sa facts. No? Huwag nating isispin dahil lang politically ibang pagkiling natin. No? Huwag naman ganon. No? Whether Ilocos Norte, Siargao, Bicol, Bulacan, Pampanga, Davao, kahit saan. Facts lang tayo. No? And kung anong nakikita natin, yun din ang nakikita natin paulit-ulit. Na sinabi na nga mismo ni PBBM na kailangan nating baguhin. Tapusin natin lahat ng mga hindi pa tapos. Huwag na tayong magtingi-tingi, huwag na tayong mag-pacing-pacing. Di ba? Kung may facing man, klaruhin natin, this year, ito. Next year, ito. Pero by next year, tapos na. Para naiintindihan ng mga kababayan natin.
No, na hindi ibig sabihin, kung isang project, nakatenga, ibig sabihin ghost project yun, hindi. Ang ibig sabihin lang nun, hindi pinondohan, tiningi-tingi, hindi natapos. So, kailangan ng tapusin. Sir, yung medyo malilit lang muna. Yung mga nag-apply dun sa Lasal and Mapua, kailan nila makikita yung results? Paano yung results ba yun? Tatawagan or? Tatawagan sila ng HR and they will go through the usual interview and tests para mag-qualify. Ngayon, para lang i-clarify, para sa mga fresh grad, meaning underboard, ang pwede nilang applyan ay mga contractual at ang tawag doon ay project evaluation officers. No, mga contractual yon, mga job order yon. Kasi hindi pa sila pwedeng maging project engineer kasi hindi pa naman sila engineer technically. So kung ikaw ay fresh grad, underboard, ang a-applyan mo, project evaluation officer. Yon, maraming kaming kailangan nun. Napakarami. Daan-daan yon ang kailangan namin nun. Pero, sasabihin ko din sa mga aplikante, ready kayong ma-deploy all over the country. Hindi yung ibig sabihin, ma-deploy kayo dito lang sa Metro Manila. Hindi ganun. Pwede kayong ma-deploy sa Bulacan, pwede kayong ma-deploy sa Bicol, pwede din kayong ma-deploy sa Tawi-Tawi, o sa Sulu, o sa... so, kailangan, ready kayo, ha? No, ready kayo. Sinabi ko din dun sa kanila. Pwede din naman kayo ma-deploy sa Siargao. Kung seswertein kayo. Madami. So, yun, no? Sir, okay. So, they will get a notice and then siguro in the next, I'm sure nagtatawag na yung HR namin ngayon. Sir, okay, before I go to Maharlika, I want to get maybe a macro. Di ba alam nyo naman yung hawak nyo ng mga national roads and Yes. di ba may division yan sa LGU and then the national. Would you be able to quantify the percentage of roads in the country that is under you that needs repair and how? Kasi you've been to, mukhang lahat ng pinuntahan mo, sira, di ba? But I want to see a macro perspective of maybe the percentage. It's hard for me to say right now. But I would think yung needs repair, easily, probably 60% easily, I would think. Based sa nakita ko. Kailangan. Kasi nga nakaligtaan eh. And unfortunately, hindi din napopondo ng tama ang maintenance. Kulang lagi ang maintenance. No? Di ba? Tama ba ako? Alam nyo yan eh, sa districts, tsaka sa regions, kulang lagi ang maintenance. Unfortunately, ang masakit dyan, minsan pinagkakakitaan din kasi yung maintenance eh. No? Kaya kailangan mabago talaga yung kultura at yung sistema. So, now the priority is maintenance, finishing, unfinished. Yun ang dalawang priority. Tingin ko, common sense yun eh. Dapat priority, i-maintain ng tama, ayusin ng mabilis, tapusin ang mga hindi tapos. Common sense yun. Problema, mukhang walang ganun dati. So, anyway. Last Sir, question na lang po. Last batch. So, I'll zero in on the Maharlika rehab. So, I want to focus this on the context of the Holy Week. No? So, March, tapos na yung clearing mo. So, you will not have, or will you have, a portion of the Maharlika that will be probably diverted or blocked? Wala. Zero for Holy Week, no? For Holy Week, the goal, at least do sa mga segment na laging may problema, yung segment sa Region 4A, mostly sa Quezon, sa Bicol, sa Camarines Sur, parts of Albay, lalo na sa Ginubatan, tapos sa Samar. Yan. Kailangan yan free from obstruction. Yun ang aking directive. By Holy Week, tuloy-tuloy yan. Wala yung mga one way. Kasi kawawa talaga yung mga kababayan natin. And alam naman natin, milyong tao ang dadaan dyan, lalo na sa mahal na araw. So free from obstruction and as much as possible, hindi ganun kalubak-lubak. So yun ang objective. For Holy Week lang, ngayong Holy Week na to. After nun, pagkatapos ng Holy Week, then we can start with the rehab.
All right. So you said, sir, that April, May, you'll start the Bidding. procurement? Bidding. na. Oo. Mga April, May, magpapabid na tayo na. So the long term starts what month? O May daw. May. Sabi ni Yusek Lara, May. So sir, Okay. yung long term rehab would Take- start when? After the so siguro a month and a half, 2 months after. So June, July. Ganun. So tuloy-tuloy na yun. May costing ka na, sir? Wala pa. Wala pa eh. Wala pa. Mag-announce kami pag meron na. Ginagawa pa nila yung final plans ngayon. Pero alam na namin yung 4 problematic areas. Region 4A, mostly Quezon. Region 5, mostly Camsur and Albay. Region 8, Northern Samar, some parts of Leyte, some parts of Southern Leyte, and then some parts of Region 13. Yun ang 4 na uunahin namin. And then next year, yung talagang rehab na ng buo. Sir, bonus question. Since you're trying to fix the DPWH, no? But yung iniwan na problema ng flood control, do you think na parang lumalaylay siya? Ako hindi naman. Tuloy-tuloy pa rin yun. No? On the part of DPWH, tuloy-tuloy ang ugnayan namin hanggang ngayon with General Azurin. Yung umiikot-ikot pa rin sila hanggang ngayon. And then, tuloy-tuloy syempre ang ugnayan namin sa Ombudsman tsaka sa DOJ. Tuloy-tuloy pa rin yun. And sa last meeting namin sa Ombudsman, nagpe-prepare, in fact alam ko may announcement ata this week kasi may mga sinabit kami mga bagong manifestations last week, 2 weeks ago. No, may mga dalawa kaming bagong minanifest sa Ombudsman. Ayoko lang pangunahan kasi yung usapan namin ng Ombudsman, silang mag-a-announce. No, merong isang hindi referral, parang manifestation do sa current cases na dinagdag. Meron kami mga dinagdag na tao. Iba pa yung Cebu. Yung Cebu, this week ata namin i-refer yung Cebu. Ako yun. DPWH i-refer sa Ombudsman. Oh. Pero meron kami mga dinagdag. May high-profile individuals doon. Will submit additional documents We already submitted sa Ombudsman. in relation to what case? Hindi mo sabihin? I think Bulacan. Okay. So And additional Davao Bulacan. Occidental. Bulacan and Ano po? Davao Occidental. So, hindi na Okay lang. po, thank you. Tapos sir, yung Cebu bago yan, referral. Yes, referral to. Sir, si General Azurin in what capacity? Personal capacity ba ito, sir? Or Hindi, tuloy-tuloy pa naman sila. Tuloy-tuloy pa naman. Okay. Holy Week for EDSA Rehab. Hindi, during the Holy Week, the holiday, tingin ko baka hingi kami ng permiso sa MMDA na mag 24/7 ulit. Kasi wala naman masyadong tao sa Metro Manila during Holy Week. Lalo na yung Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yung Holy Thursday to Easter Sunday. So sana makapag 24/7 ulit kami para mapabilis pa lalo. Pero maganda ang progress ng EDSA Rehab. So, in fact, quite advanced yung progress. So, hopefully by May, tapos na. At least yung dadaanan ng mga sasakyan. And then yung sidewalk, June, July, tapos na rin. And then para makaproceed na rin tayo kasi pag natapos yan, gusto ko magpa-extend na rin to, hopefully, to Boni, Ortigas, and then later on to Cubao. Sir, yung mga na-tendong projects po na didilisan nga po yung pag-repair natin. Ano yun? Current po yun ng mga ng contractor? Or Depende sa kontrata. Halimbawa, yung sa Iligan, no, na feature din sa ni Jessica Soho sa GMA, I think, no. Yung flood control na yon, sabi sa akin ng kontratista, nakausap ko mismo nung nandun ako last week, sasagutin niya lahat ng pagpapagawa nun. No, kailangan lang ma-review muna yung design ng ni Yusek Lara para magawa ng tama. So, walang gastos ang gobyerno doon. Kasi pasok pa siya sa warranty period na wala pa yata siyang 1 year. 5 years ang warranty ng flood control. No? Doon sa iba na sobrang tagal na, doon may problema tayo doon. No? Kamukha nung halimbawa yung Kupang sa Arayat.
matagal na yon. So, kailangan gastusan na ng gobyerno yan.